Sa video na to, itutuloy ko lang yung natapos natin sa lesson 3 about total hydrostatic force on surfaces. So, siguro ay i-scan lang natin saglit yung concepts about dito before tayo mag-solve again, no? So, hydrostatic force is simply, once again, the total force exerted by a fluid at rest. Kasi nga hydrostatic, so dapat at rest yung tubig on a surface. So, nabanggit natin last time na meron tayong two kinds or two types of surfaces. We have a plane surface or yung flat surface and a curved surface. So, application ng hydrostatic force is sa design ng water tanks, ng dams, floodgates, liquid conduits, underwater vehicles, ships, and many more, as long as a surface siya na expose sa fluid at rest. So, may nag-act na force dun. As long as expose ang isang material, ang isang surface sa liquid at rest, may na-experience siyang hydrostatic force. Nabanggit din natin last time na ang hydrostatic force or yung total hydrostatic force is simply the resultant of your total hydrostatic pressure. So, kaya sa ibang references, kung mapapansin nyo sa mga books, pinag-i-interchange yung total hydrostatic force pati total hydrostatic pressure. Kasi yung, again, total hydrostatic force is simply the resultant of the total hydrostatic pressure. Okay, so pinakita ko sa classroom noon, no, yung kung paano i-solve yung total hydrostatic force as a resultant of the total hydrostatic pressure. Yung kukunin nyo lang yung volume ng hydrostatic pressure. So again, meron tayong two types of surfaces. We have a plane surface. So you have two possible formulas dito. Pakita ko na agad yung figure kasi na ano na naman natin to sa classroom, no? We have two possible formulas. To solve for F, which is always perpendicular sa plane surface mo. Okay? Meron tayong inclined surface dito. Force is equal to pressure times area. So, ganito lang din yun. Force is equal to pressure sa center of gravity nung plane surface mo kapag free ng view mo. And then, times the area of your plane surface. So, diba, pressure is equal to gamma H. Wherein yung H mo is the distance of your point of interest papunta sa liquid surface. Yung PCG dito, ang point of interest natin is yung CG ng surface natin or center of gravity. Kaya yung H mo, kapag ginawa mo tong gamma H, tong PCG dito, yung H mo is magiging H bar. Kasi nga, yung CG papunta sa liquid surface, we denote that as H bar. Another formula is this one, gamma H bar A. Mamaya magagamit natin tong formula na to, no? May tawag dito, special type of problem na kung saan mas madaling i-solve using this formula compared dito sa gamma H bar A. So tandaan nyo, itong gamma H bar A, nung dinerive natin, we only have one type of fluid. Ibig sabihin, constant yung gamma. So kapag hindi constant ang gamma, kunyari, gamma is unit weight, diba? Kunyari, may different layers of liquid dito. Ang pwede mong gawin, you convert all the different liquid into one type of liquid lang. For you to use this gamma H bar A. Kung ayaw mo mag-convert later on, diba? Tinuruan ko kayo paano mag-convert ng one liquid to another liquid, yung about sa pressure head. Kung ayaw mo mag-convert nun, you use this formula. Dito na doon na magiging useful yung F is equal to P times A. May example tayo mamaya. Okay, so I hope okay na to, no? Yung figure, in-explain ko naman sa klase to. So, by the way, again, no, we have two methods to solve for F depende sa projection mo. We have inclined projection, ibig sabihin, yung plane surface mo, titignan mo pag ganito. Titignan mo perpendicular sa inclination niya. Yung line of sight mo pag ganyan. Kaya kung ano yung nakikita mong area, yun yung i-consider mo. We call that inclined projection.
Okay, meron kasi mamaya horizontal projection. Yung, okay? Pag inclined projection, ganyan yung eyesight mo, yung line of sight mo. So, formula for E, or eccentricity, which is the distance between CG and CP, we have the inertia of the shape over a y bar. Si y bar, h bar over sine of theta. Wherein si theta is always from horizontal. Kung from vertical to, maging cosine to. Theta is always from horizontal. Kapag yung surface mo is not inclined, edit theta, wala tayong theta pag ganon. Kapag surface is inclined, magiging equal si y bar is equal to h bar. Yun lang naman yung magbabago dun. Okay, so this is still inclined projection. Yung horizontal projection na sinasabi ko is ito. Okay, bali yung line of sight mo is pa ganun. Kung ano yung nakikita mong shape, pag yun yung line of sight mo pa horizontal, yun yung i-consider mong area. Kapag ganito, kapag horizontal projection ang ginawa mo, mag-iiba yung mga formula. Yung total hydrostatic force natin, Fr, na always perpendicular sa surface, is magkakaroon ng dalawang components, Fv and Fh. Okay, si Fv po, yung weight ng tubig na nasa taas ng surface natin. So, kailangan mong i-compute yung weight nito. Paano ba i-compute yung weight niyan? Weight is equal to gamma, unit weight, times volume, V. Diba? Kasi may formula tayo na gamma is equal to weight over volume. So, kung i-cross multiply yung volume, edi magiging weight is equal to gamma times volume. So, kaya yung weight nitong fluid na kinikerry, kumbaga, ni surface natin is equal to the unit weight of the liquid times the volume of this shape right here, kung ano mang shape yan. Ito namang FH, this is still a hydrostatic force. So, yung formula nito is still gamma H bar A. Pero hindi yun yung total hydrostatic force. Kasi yung total hydrostatic force is yung resultant ni FH tsaka FV, which is the Fr. O, diba? Kapag kukuha tayo ng resultant, parang right triangle lang, hypotenuse ng right triangle. O, kaya ganito yung formula niya. O, yung FH, still ay hydrostatic force, pero hindi siya yung total. FV is the weight of the liquid here, so you have gamma times volume. Yung volume ng liquid dito, dinenote ko as V sub L. Okay? O yan, tapos to kahit wag nyo naman i-memorize tong theta x kasi magta-trigo lang kayo dyan, no? Kahit wala na to. And then ganun pa rin yung eccentricity. Okay, so itong concept ng horizontal projection, ito yung gagamitin natin sa curved surface. Tsaka later on sa analysis of gravity dams. Okay, pagdating sa plane surface, mas madali kasi na inclined projection tayo. Ganto. Mas madaling solution to kasi isa lang yung formula mo ng F. Okay, so ito yung gagamitin natin. Basta pag plane surface tayo, ang analysis natin is inclined projection na lang. Okay, itong horizontal projection, gagamitin natin sa curved surface, pati sa analysis ng gravity dam. So kahit wag muna to, balikan natin to mamaya sa curved surface. Ito yung mga formula ng inertia, pati centroid. So, pause nyo na lang siguro para kopyahin or memorize. Diretso na tayo sa example. Okay, tapos na natin to sa classroom. Tapos na rin to. Okay, ito hindi pa tapos sa ibang set. So, isolve natin to. Okay, so ang situation dito, meron tayong gate AB na semicircle pag front view. Naka-hinge daw sa B. Okay, so may movement siyang pa ganon, clockwise or counterclockwise. And held by horizontal force P at A. Okay, ang nangyayari kasi dito, 'di ba, may liquid sa left part ni gate. Tinutulak siya pa right. So ang tendency niya, may clockwise motion induced by the force F, 'di ba? May force F kasi dito. Dito, 'di ba? May F diyan. Okay, yung tulak ni F, kina-counter ni P.
kina-counter ni P dito para hindi siya magbukas. Kasi pag nagbukas yan, edi lalabas yung tubig. So, ang tanong sa atin, ano daw tong P para hindi daw magbukas yung gate dito. Kasi may hinge ka dito, pwede siya mag-rotate clockwise. Yun yung way of opening niya. So, para ma-solve si P, kailangan natin si F. Kailangan din natin yung distance ni F papuntang hinge. Kasi, ang magdidikta ng opening nito, kung paano siya mag-open, is yung moment. No? Hindi natin pwedeng sabihin na kung ano yung value ni F, yun na rin yung value ni P. Hindi ganon. Kasi may movement dito, may motion kang parang rotation na motion. So, ang criteria dapat dito to dictate para ma-hold ni P yung force F is dapat moment. So, dapat yung moment ni F about point B, kasi doon nakafocus sa point B nakafocus yung movement natin, di ba? Doon naka-reference. Yung moment ni F at point B dapat equal sa moment ni P at point B. So, mamaya, kailangan natin mag-moment sa B para ma-solve yung P. Hindi natin pwedeng sabihin na F is equal to P. Hindi ganon. Hindi pwede yun. So, i-solve muna natin si F. Letter A, solve for F. Letter B, location of hydrostatic force from point A. So, location daw ni F from A. And letter C, yung P para ma-hold or para maging equilibrium. Okay. Gawin natin. So, kapag magsosolve kayo ng mga problem sa hydrostatic force, mas magandang labelan nyo muna. Dito, meron tayong CG. Center of gravity ng semicircle. And CP is always sa baba ng CG. So, si F, dito lagi. Sa CP lagi nag-act si F, di ba? And yung distance between CG and CP, yun yung eccentricity. Lipat ko nga ito. Ano pa? Yung distance ni CG from the bottom, ano ba yun? Diba, masosolve natin to. Tawagin nating YCG. Okay, and then dun sa question sa letter B, pinapahanap kasi yung distance ni F. Wait lang. Distance ni F papuntang point A, diba? So, tawagin natin yun. Ulitin ko nga to. Gawin kong ganito na lang. Okay, ito yung distance ni F from point A. Sa ibang set, tapos ko na itong example. So, you can skip. YA na lang to. Tapos ito, CG to baba. Tawagin nating YCG. Okay? So, solve for F muna tayo. Letter A. F is gamma, H bar, A. Ang gamma natin, tubig po yan, so 9.81 kilonewton per cubic meter. Ang H bar natin, wala pala sa figure, no? So, drawing lang natin. Si H bar is again from the liquid surface papunta sa CG, di ba? Yun lagi yung definition. This is H bar. So from the figure, ang H bar po natin is 8 yung total height papuntang baba. Naka-show ba yung ano? Naka-show naman. 8 yung total height papuntang baba. Ano yun?
And then, bawasan mo yung 8 ng YCG, makukuha mo si H bar. So, 8 yung total height, bawasan mo ng YCG. We can solve for YCG. Semicircle yan. So, ang YCG is 4R over 3 pi. 4, anong R? Yung radius. Ano bang radius ng semicircle na yan? 3 daw. Over 3 pi. So, magkakancel lang dito si 3. So, meron kang 4 over pi meters. Yung YCG mo. So, pwede na si H bar 8 minus 4 over pi. Okay ko. Eight minus 4 over pi. 6.727. Now, area. Paning area? Area lang ng semicircle. E di kalahati ng bilog. Area ng bilog is pi r squared. Hatiin mo yung bilog, divide by 2. So, you have pi 3 squared over 2. So, 9 over 2, 4.5. So, 4.5 pi square meters. So, you have F as 9.81, H bar 6.727, area 4.5 pi. 9.81 times 6.727. 932.938. Ano pa ako nga? 932.938 kilonewton. Yung sagot sa letter A. Okay? Letter B. Location of the hydrostatic force from point A. So, yun yung YA, no guys? YA. Paano natin masosolve si YA? Tingin sa figure. Si YA is equal to 3 yung buong radius, bawasan mo ng YCG, tapos dagdagan mo pa ng E. O, yan yung importance ng may figure para makita nyo yung mga distances. Si YA, si 3 bawasan mo ng YCG, dagdagan mo ng E, makukuha mo si YA. So, kailangan natin isolve si E. Inertia over A y bar. So, ang inertia natin for semicircle is 0.11 r raised to 4. Ang y bar natin is equal to h bar. Kasi, hindi naman inclined yan. Wala namang angle theta. Yung area na solve na kanina. So, let's solve for E. 0.11 3 raised to 4 all over. Ang area natin, 4.5 pi times h bar na 6.727. So, 0.11 times 3 raised to 4, 4.5 pi times 6.727. 0.094 meters. So, pwede na si YA. YA is 3 minus YCG na 4 over pi plus 0.094. YA is 3 minus 4 over pi plus 0.094. 1.821 meters. Sagot for letter B. Letter C. Ano si force P? So, sabi natin kanina, kailangan nating i-moment. Okay, i-moment natin si F tsaka si P at point B. Magsa-summation moment is equal to 0 lang tayo. Okay, summation moment
at B is equal to 0. So we have two forces. We have F. Ang moment arm ni F sa point B is YCG minus E. Diba? YCG minus E. Moment arm ni F. Or distance ni F from point B. Distance ni F from hinge. You have YCG minus E. Minus, clockwise si F, counterclockwise si P. Distance ni P from B is 3. Is equal to 0. So, yung F natin, 932.938. YCG is 4 over pi. E natin is 0.094. Is equal to P times 3. So, divide both sides by 3 lang. Shift solve na naman kasi kayo eh. So, na yun. Cancel si 3 dito. 932.938. Aha. 4 over pi minus 0.094. 366.719. Okay. Check ko lang kung tama yung mga sagot. Malapit na. Okay na yan. So, answers for problem number 3. Okay. So, balik tayo sa PowerPoint. Tignan natin yung problem number 4. Triangular gate with... Ay, tapos na to. Tapos na to sa tatlong set. So, skip na natin. Eto. Hindi pa tapos to sa lahat ng set. So, refer to the given figure. Given yung H1 tsaka H2. Tapos may weight yung gate na 90 kN. Neglect daw natin yung air pressure dito sa left. So, meron tayong weight dito. Weight is always concentrated sa centroid, di ba? May weight tayo. And then, may force tayo na nagtutulak dito. Yung hydrostatic force. Tinutulak niya yung gate pa counter. O, may harang dito, no? Ibig sabihin, nakafix. Hindi naman nakafix. Kapag mas malakas yung F kaysa sa W, ibig sabihin, hindi totally mag-rotate counterclockwise yung gate natin kasi may harang eh. May harang dito. Ang tanong sa atin, yung gate daw ba is bababa due to the weight? Okay, may weight na 90 kN yung gate. Bababa daw ba siya? Bababa daw ba si gate? So, paano natin masasabi? Paano natin masasagot kung bababa siya or hindi? Bababa clockwise. So, similar kanina sa example, kailangan natin malaman yung moment. Kung alin ba yung mas malakas? Yung moment ba ni weight about the hinge? Or yung moment ni F about the hinge? Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na yung weight dito is equal na to force. Hindi natin pwedeng sabihin na equilibrium. No, dapat yung moment na pinoproduce ni F about the hinge, kasi again sa hinge nakasalalay yung movement, di ba? Diyan magro-rotate eh. So yung moment dapat ni F about the hinge should be greater than the moment induced by the weight of the gate about the hinge also. Okay, again, dapat yung moment ni F about the hinge
should be greater than the moment of the weight about the hinge. So, i-prove natin. No, tignan natin kung mas malaki ba yung moment ni F sa moment ni W. Kung mas malaki yung moment ni F sa moment ni W, ibig sabihin, itutulak niya pa counterclockwise yung gate. Ibig sabihin, mag-stay in place yung gate kasi may harang ka dito. Hindi totally siya gaganon. May harang dito. Kapag naman, mas malaki yung moment ni W about the hinge, di bababa yung gate pa clockwise. Okay? So, kung mas malaki yung moment ni F, the answer to this question is yes. Kung mas malaki yung moment ni W, di no. Walang air pressure daw dito. Kahit naman di sabihin yan eh. Hindi, kailangan pala sabihin kasi close pala to. Close system to. Kung ba tuloy-tuloy yung lupa dyan. Tapos close system to. Kung hindi kasi close to guys, itong system sa left, maneneglect talaga yan. Kasi may air pressure din dito sa taas. Kumbaga magzi-zero lang yung effect ng dalawa. Yung air pressure dito sa taas is may effect dito, di ba? O kung open to, may effect din yung air pressure dito. Para magbabalance lang. Okay, so sagutin natin to. Solve natin yung moment ni F tsaka ni W. Palakihin ko na lang to. Yan. So, meron tayong F dito. No? Bullshit. F. W natin, laging sa gitna yun, di ba? From your physics. Nag-a-act lagi sa centroid yung ano, yung weight. Wala, kailangan ko atang white dito. So, i-project natin yung ating shape. Rectangular daw eh. So, ganyan. So, CG. CP. Then, distances. Eccentricity. What is this? Tawagin nating H. Walang... Ito naman tawagin nating B. Ano pa? Kailangan natin mamaya yung distance na to. Kasi mo-moment natin si F. Kuan na lang, Z na lang siguro. Z. Okay. So, solve. Solve muna natin si F. F is equal to gamma H bar A. Sa H bar, asan si H bar? Ito. So, gamma, tubig yan, 9.81 kilonewton per cubic meter. H bar, okay. So, yung CG, since rectangular to, gitnang-gitna to, di ba? Gitnang-gitna. Gitnang-gitna to. So, kung gitna yan, malamang itong distance na to, this is H2 over 2. Okay, H2 over 2 yan. So, yung H bar natin is simply H1 plus H2 over 2. So, 1 plus 3 over 2. 2.5 meters. Next, area. Paano sir yung area? Walang B. Okay, kapag ganyan na walang given na B, ang safest assumption nyo is 1 meter. Consider 1 meter width always.
assume. O baka lahat na ng value i-assume nyo ha. O yung H. Yung H wala din pala. Assume nyo rin ba na 1 meter? Hindi, pwede nyo i-solve yan. O may triangle tayo dito. O triangle, ito yung H2. Ito yung H. O, sabihin natin anong letter to. Kasi kailangan din natin to mamaya eh. O sige, X na lang. X. Ito ay 45. Kung 45 degrees yan, malamang H2 is equal to X, no? Sige. Sulat lang natin dati na si X ay equal to 3 meters din. Kasi di ba? Pag 45, 45 din to. So equal yung H2 tsaka X. So yung H natin, you can solve using trigo. So mag-ano na lang tayo. Since given yung H2, cosine na lang. So cosine of 45. Kahit ano naman dito. 45 naman pala to. Kahit mag-sine ka o mag-cosine ka, pareho lang. Kasi 45 degree naman yan. H2 over H. Palitan na natin si H2. 3. So, makukuha si H. 3 divided by cosine 45. 3 square, oh nga, no, 3 square root of 2 na pala yun. Kasi 4.243 meters. So, area is base times height. Kasi rectangle. So, 1 by 4.243. You have 4.243 square meter. Solving for F, 2.5, 4.243. 9.81 times 2.5 times 4.243. 104.06. Ano 4.06 kilonewton. Okay, now kunin na natin yung moment ng F about the hinge. Sabihin natin siguro na point B to. Point E na lang. Summation moment, hindi ka magsa-summation moment. Titignan mo lang yung moment. Moment ni F. So moment of F sa hinge. Okay, kailangan natin si Z. Kailangan pala natin si Z. Solve muna natin si Z. Yun kasing moment arm ni moment arm ni F sa hinge is Z. So from the figure, si Z is equal to H over 2 minus E. Diba? Kalahati ni H minus E. Makukuha si Z. So, isolve mo natin si E. O, inclined to, si Y bar is simply H bar over sine theta. E is BH cube over 12. Ay, IGX pala yan. Nung E. Sige, ganyan na lang. Okay na yan. A H bar sin theta is equal to 1 by, ano si H? H is 4.243 cube over 12. Area 4.243
H bar 2.5 sine 45. E is 4.243 cube 12 4.243 times 2.5 sine 45. 0.4243. Ayo 4243 din siya. Sige. Yung lumabas eh. So Z is therefore, ano si H? 4.243 over 2 minus 0.4243. $1.697. Legit ba? Okay, so yung moment ni F sa hinge, tawagin nating MF. Moment ni F is equal to FC. 104.06 times 1.697. 176.59 kilonewton meter. Check ko nga. O, pwede na yan. Malapit na. Next. Yung moment naman ni W. Ko-compare kasi natin yung moment. MW is equal to W. Anong moment arm ni W? O, di ba si W, pwede natin, nakalimutan kong pangalan nung law na yon sa statics. Di ba pwede natin ilipat siya dito? Dito siya. So, yung moment arm niya is ito. Ito yung moment arm. Tawagin nating ano ba? Nakuha na natin yan kanina. So, ito maging x over 2 na to. Kasi di ba ito x over 2 din to. Ito yung figure natin, ito. So, x over 2 na yan. Gitnang-gitna kasing W, di ba? Gitna. So, x over 2 yun. Ay, shit. This is x over 2. So, 90. Ginawa natin yun, no? Para hindi na tayo kumuha ng vertical at horizontal component ni W. Kung paulitin mo yung axis. Parallel to the plate. So, nilipat na lang natin si W. Pwede naman yan, 90. Ang x natin is 3. Na-solve natin kanina. So, 90 times 1.5. 135. Okay, since MF is greater than MW, gate will stay in place. Hindi kayang itulak ni W ni weight pa clockwise yung gate. Mas malakas yung moment ni F. Kaya hindi siya gagalaw dyan. Next! Ito na. Paano pag ganito? Ito na yung sinasabi ko. Sample 6. Last example to sa plane surface. So, meron tayong closed tank. And pinapahanap yung total hydrostatic force dito sa inclined gate dito. Rectangular 2x4. So, yung distance papuntang CG ng gate given na. Yung maganda, no? Kasi makukuha mo agad yung H bar, no?
Okay, may reading o may bourbon tube dito sa taas, guys. Ibig sabihin, reading to nung kung ano mang nandito. So, this is air. Ibig sabihin, may air pressure na 32 kilopascal. Ganun naman usually. Kapag closed container, tapos may space sa taas, malamang may air pressure doon. Unless sinabi na neglect air pressure. So, 32 kilopascal daw yung air dito. Okay, pag ganitong problem na may different layers of liquid, tapos ipapakuha yung total hydrostatic force, meron kayong dalawang method para isolve to. Okay, ang pinapasolve nga pala dito is yung F. Ano daw yung F? Tapos ano yung distance ni F sa baba na parallel sa gate. So, parallel distance ni F. So, you have two possible solutions. Ang solution 1 is using itong formula na mas madali. Okay? Ang solution 2 is itong formula. Mas mahirap tong pangalawa kasi sabi natin yung gamma dito, ito, is constant dapat. Ibig sabihin, isang fluid or isang liquid lang. Eh, hindi isang liquid to, marami to. So, ang gagawin dito, kung yung solution 2 ang gagamitin mo, i-convert mo tong water tsaka oil papuntang glycerin. Yung about sa pressure head nila, nasa lesson 2 nyo. Okay, i-convert mo. Ang unang gawin natin is yung solution 1, syempre. Yun muna. Ito kasing mas madali eh. So, ang gagawin natin, kukunin lang natin si pressure sa CG. Hindi natin kailangan mag-convert. So, PCG is gamma H. Gamma H. Pero since maraming liquid to, yung parang sa lesson 2 nyo, hindi lang simpleng gamma H yan. Dapat summation ng gamma H. Okay, kasi different layers of liquid eh. So, ito magiging sulat ko lang yung formula. So, magiging ano to? Unahin nyo sa oil, di ba? O, gamma ng oil, that is 0.8 times gamma ng water times height ni oil na 1 plus yung water naman. Gamma ng water, 9.81. Height niya, 1.5. Plus, gamma ng glycerin. So, SG ng glycerin times gamma ng water times height ng glycerin. Pero may air pressure ka pa sa taas. So, i-add mo yun. Plus 32. Okay, so ang PCG (91.645 kilopascal). So, ito na yun. F is equal to 91.645 kilopascal multiplied by area. Area ng plate 2 meters by 4 meters times 8. 733.158 kilo Newton. O, yan na yun. Okay, yung solution 2 naman, move ko lang ito. Solution 2, using yung gamma H bar A. So, ang gagawin dito, i-convert natin yung water to glycerin and yung oil sa glycerin. Okay, pwede rin naman i-convert nyo glycerin to water, oil to water. Pero since yung gate natin is exposed sa glycerin, itong glycerin na lang ang gawin nating common liquid para hindi na tayo mahirapan. Mas complicated, I think mas complicated kasi ata kung yung glycerin gagawin mong water and oil gagawin mong water. So kung saan na lang expose yung liquid natin, yun yung gawin natin na common liquid. So una, gawin natin si water, gawin natin glycerin. Paano gawin yon? Kunin natin yung equivalent pressure head
ng glycerin kapag water yung tubig mo. Tawagin natin HG1. Di ba yung formula natin dyan, yung yung SG, meron tayong formula na ano, di ba? Yung height mo sa liquid B is equal to SG mo sa liquid A times height mo sa liquid A over SG mo sa liquid B. So ito, yung height ng glycerin is equal to SG ng tubig na 1. Height ng tubig, ano ba yung height ng tubig dyan? 1.5. Over SG ng glycerin na 1.26. This is 1.19. Okay, ang ibig sabihin nito, yung 1.5 meter daw ng water, kapag daw gagawin mong glycerin, is equal to 1.19. Kumbaga, same yung pressure na dinudulot nila. Yung 1.5 meters na water is may in-exert na certain pressure. Kapag ginawa mo siyang glycerin, at the same pressure, ang height ng glycerin na kailangan mo is 1.19. Ngayon naman, oil to glycerin. Tawagin natin HD2. So, gamma ng oil, 0.8. Height ng oil, 1. SG ng glycerin. 0.8 divided by 1.26. 0.635 meters. So, ano ibig sabihin yan? Pwede mo na i-redraw yung figure mo na kung saan glycerin na lahat. Okay, so ito yung original glycerin kanina. Ito na yung water to glycerin. Ito na yung oil to glycerin. So, syempre may reading ka pa rin na 32 kilopascal dito. So, ito ano ba yung nasa top layer? Oil yun, diba? Ginawa natin glycerin. So, ito na yung HG2 na 0.635 meters. Ito na yung HG1 na 1.19 meters. Tapos ito, papuntang CG, di naman nagbago yun. Diba? 3 meters pa rin to. Okay? So, masusolve mo na yung H-bar mo dyan. H-bar is simply yung summation nung tatlo. Kasi, isang liquid na lang yan, homogeneous na. .825 meters. So, therefore, gamitin na natin yung gamma H bar A. Okay? So, gamma, ano ba? Gamma, glycerin na yung tubig natin, yung liquid natin, di ba? So, gamma ng glycerin, 1.26 times 9.81. H bar is 4.825. Okay. Hindi ka muna agad magmumultiply ng area. Bakit? Kasi may 32 kilopascal na air pressure ka doon. So, i-add mo pa dito. O, yan na yung total pressure. Times area na 4 by 2. So, yung F dito, yung mga previous example kasi natin, open sa atmosphere yun. Kaya wala tayong ina-add na air pressure sa dulo ng gamma H. Kung meron man, kung close man yung system mo, edi kailangan mo mag-add ng air pressure unless sinabi neglect air pressure. 1.26 times 9.81 times 4.825 plus 32 times 8. 733.119. Ang sagot kanina. O, pwede na yan. Malapit na. Acceptable na yan. Kunti lang yung error. Okay? So, dapat, alam nyo din tong formula na F is equal to P sa CG times A. Mas madaling solution yan kapag ganito yung problem na may different layers of oil. Okay. So, yun na yung mga example natin sa plane surface. Yung curved surface, other video naman. So, thank you sa pakikinig. Sana may natutunan. God bless.